araw, sa isang liblib na nayon, ay may mag-ina na naniniraan sa tabi ng kakahuyan. Ang ina, si Aling Rosa, ay isang reliyosong babae. Palagi siyang nagdarasal. At sinanay din niya ang kanyang anak na lalaki na magdasal at mag-orasyon bago sumapit ang dilim. Ang anak, si Juan, ay isang mabuti at masunuring anak. Palagi niya sinusunod ang utos ng kanyang ina tungkol sa pagdarasal. Bago dumilim, kahit saan siya naroroon, ay umuuwi siya upang samahan ng ina sa pag-oorasyon sa tapat ng kanilang bahay. Maagang namatay ang asawa ni Aling Rosa. Ngunit sa kabila nito, natutuwa naman siya at naging mabait ang kanyang anak na si Juan. Sa katunayan nga, si Juan ang nakakatuwang niya sa pagtatanim at paghahanap ng mga makakain. Sa paglipas ng panahon, mabilis nang tumanda si Aling Rosa. At si Juan naman ay naging isang makisig na binata. Si Aling Rosa ay nananatili na lamang sa bahay at palaging namamahinga. Samantalang si Juan, siya ang naghahanap ng kanilang makakain sa araw-araw. Ngunit kahit na mahina na si Aling Rosa, ay hindi pa rin nila nakakalimutan ni Juan na magdasal. Isang tanghali, habang si Juan ay nangunguha ng bungang kahoy sa gubat, isang dilag ang kanyang nakilala, si Helena. Si Helena ay lubhang kaakit-akit, kung kaya't agad umibig dito si Juan. At dahil sa panunuyo ni Juan kay Helena, gabi na ito nakakauwi. O anak, ginabi ka na yata ng uwi ngayon. Hindi mo na tuloy ako nasamahang mag-orasyon. Ang wika ni Aling Rosa sa anak. Pasensya na po, inay. Nahirapan mo kasi maghanap ng pruta sa gubat eh. Ang pagsisinungaling ni Juan. Dumalas ang pagtatagpo ni Juan at Helena sa gubat. Nahulog ng husto ang damdamin ni Juan sa dalaga. Hanggang minsan, nabigla si Juan sa sinabi ni Helena. Hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin nararamdaman ang tunay na pag-ibig mo sa akin. Kaya nagpasya na ako na ito na ang huli nating pagkikita. Ngunit bakit? Sabihin mo, paano ko mapapatunayan sa iyo pagmamahal ko? Sabihin mo, kahit ano naman gagawin ko eh. Ang pagsusumamo ni Juan. Maniniwala lamang ako sa pag-ibig mo kung dadalhin mo sa akin ang puso ng iyong ina na nasa iyong mga palad. Ang matigas na wika ni Helena. Hindi makapaniwala si Juan sa kanyang narinig. Malungkot itong umuwi dahil binigyan siya ng taning ni Helena. Kailangan niyang madala ang puso ni Aling Rosa bago maghating gabi. Nang dumating si Juan sa kanilang bahay, ay agad siyang niyaya ni Aling Rosa na mag-orasyon. Nagtungo ang mag-ina sa harap ng kanilang bahay. Ngunit, habang nagdarasal, iba ang nasa isip ni Juan. Naiisip niya ang pag-ibigan nila ni Helena. Bigla na lang, hinugot ni Juan ang kanyang itak at inundayan si Aling Rosa sa likod. Umagsak sa lupa ang ina ni Juan. At kahit nangihina na, ay nagsalita ito. Anak! Bakit? Ngunit ano pa man naging dahilan ay napatawad na kita. Ngunit humingi ka ng tawad sa Diyos. Napakalaking kasalanan ang nagawa mo sa iyong sariling ina. Ang umiiyak na wika ni Aling Rosa. Diyos ko! Inay! Patawarin niyo po ako! Ang nagsisising na wika ni Juan na nagbalik sa katinoan ng isip. Umiyak ng husto si Juan, lalo na nang pumanaw ang kanyang ina. Kasabay niyon
ay bigla na lamang nagbago ang anyo ni Juan. Siya ay naging isang maliit na hayop na may buntot. Si Juan ay naging isang butiki. Ang kauna-unahang butiki sa daigdig. Mula sa malayo, natanaw ni Juan si Helena na papalapit. Nasindak si Juan nang makita niya si Helena ay naging isang napakapangit na engkanto. Humahalakhak itong lumapit. Sa takot, nagling gumapang si Juan papanhik ng bahay hanggang makarating sa kisame. Nakita rin ni Juan ang engkanto. Sa labis ng katuwaan ay naging iba't ibang uri ng kulisap at insekto at naglaro sa paligid. Nagsisi ng gusto si Juan. Ngunit huli na. At bilang pag-aalala sa kanyang ina, sinasabing si Juan at ang mga sumunod pa niyang lahi ay nagpatuloy na bumababa sa lupa bago dumilim upang mag-orasyon. At hanggang sa ngayon, ay patuloy pa rin pinupuksa ng mga butiki ang mga kulisap na sa paniniwala nila ay mga engkanto.